ikasampung kabanata ng Apokalipsis. At nakita ko ang ibang malakas na anghel na nanaog na mula sa langit, na nabibihisa ng isang alapaap, at ang bahaghari ay nasa kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw, at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy. At may isang maliit na abuka sa kanyang kamay, at itinungtong ang kanyang kanang ng paa sa dagat, at ang kanyang kaliwa ay sa lupa. At saw ng malakas na tinig, na gaya ng leon na umuungal, at pagkasigaw niya, ay ang 7 kulog ay umugong. At pagkaugong ng 7 kulog, ay isusulat ko sana, at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog, at huwag mong isulat. At ang anghel na aking nakita na nakatayo sa ibabaw ng dagat, at sa ibabaw ng lupa, ay itinaas ang kanyang kanang kamay sa langit. At ipinanumpay buhay magpakailan-kailanman, na lumalang ng langit at ng mga bagay na naroon, at ng lupa at ang mga bagay na naririto, at ng dagat at ng mga bagay na naririto, na hindi na magluluwat ang panahon. Kundi sa mga araw ng tinig ng ika-7 anghel, pagka malapit ng siya'y umihip, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta. At ang tinig na aking narinig na mula sa langit ay muling nagsalita sa akin at nagsabi, humayo, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa. At ako'y naparoon sa anghel na nagsabi ako sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat, at kanyang sinabi sa akin, kunin mo ito at ito'y kanin mo, at papapaitin ang iyong tiyan, datapwat sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel, at aking kinain, at sa aking bibig ay matamis na gaya ng lot, at ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. At sinasabi nila sa akin, dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan, at mga bansa, at mga wika, at mga hari.